naman sa inyo. At muli, meron naman ako ibabahagi sa inyo, no? So, meron ako ritong fuel feed pump assembly, ano? So, nag-request tayo para mabilihan yung nasira nating equipment, yung feed pump ng ating compressor, ano? So, isang mahalagang parte ito ng ating compressor, ano po? Makikita nyo rito, meron akong dalawang feed pump, ano? So, itong isang to, ito po yung bagong dating, ito po yung in-order natin, ano? So, ito po yung dati. So, mangyayari niyan, ililipat natin tong mga fittings na to. Yan. Ililipat natin tong fittings na to dito. Tapos yung in-order natin na bago na feed pump, yung sensor para sa diesel niya, nandito na sa ibabaw. So ayan. Yung dati, yung nakalagay, so wala siyang butas. Yan. Yung bago, meron na. Ang problema lang nito, dahil bago na yung fittings nito, hindi natin to maikakabit sa kanya dahil yung luma ganito yung socket, ano. Tapos tinanggal natin dun sa dati. Ayan yung dati, tinanggal natin dyan, nilipat natin dito. Ayan, oh. Ito na yun, yung sensor. Ito po kasing sensor na to, ito yung nagdi-detect ng dumi o tubig dito sa fuel water separator na to, ano. So kasama po to, meron pa pong isang fuel water separator talaga, yung may may parang baso, ano. So ito po ay feed pump, ano. Ngayon, nagtataka kayo kung bakit pinalitan ko na to, ano. Itong isa kasi, itong feed pump na to, yung luma, kung mapapansin nyo, ayun o, nakalock, yung original, yung bago. So, ito po kasi meron yan lock na nandun sa loob. Yan, meron pong lock yan. Ngayon, pag ito pong ginalaw nyo at hindi nyo naitama at inikot nyo ng inikot, napuputol po yung nasa loob, hindi na po mailalak. Ito po kasi pag tinanggal nyo to, pag hinugot yung ganyan, lalabas yan, may parang lock po yan. Tapos iikot nyo, dadamahin nyo lang kung nag-lock na, no? Pero kapag inikot nyo ng inikot, ganito yung mangyayari, open na lang, hindi na maisasara. So ito po yung feed pump, ano? Fuel feed pump, ang tawag po dyan ay PT pump. Tatawag po ng mga mekaniko, PT pump, ano? So sa atin ay fuel feed pump. So dito tayo pag magbi-bleed po tayo, dito po tayo magpa-pump, ano. So ito po yung bago, ha. Meron na pong ganitong socket. Ayan. Hindi po pala kasama, pag umorder pala sa kanila, hindi pala kasama yung sensor na nandito sa baba. Iba po pala yon. Ayan, oh. So ito yung luma. Ito yung bagong dating sa atin, ano. So naiba dahil meron na siyang sensor ng pinaka-diesel na nandito nagdi-detect. Malaking bagay po ito, ano, pag mayroong ganito. So ayan, ano, mga boss, at muli nakapagbahagi na naman ako sa inyo ng isang parte ng ating ginagawa sa trabaho, no? Alright mga boss, no. Ngayon meron tayong unit na ginagawa, no, yung PPMS natin. Pinapalitan natin ng mga air filter, oil filter. So lahat ng filter na kailangan ng ating unit, kailangan natin palitan. So itong unit na to ay Atlas 377, ano. So pangilang beses ko na rin nagme-maintenance at nagbi-video sa ganito. So bibigyan ko kayo ng linaw, no, mas malinaw yung ipapakita ko sa inyo at klaro para maintindihan nyo kung paano yung proper na PMS o preventive maintenance ng ating compressor, ano. So kung mapapansin nyo, meron tayo ritong mga air filter. So ang ating mga ginagamit, kagaya ng palagi kong sinasabi, ay original parts ng Atlas Capco, ano. So ayan, no, Atlas Capco na air filter ang ginagamit natin. Tapos nilalagyan ko na yan ng date kagaya nito. Lahat yan, pati itong yung pinakamaliit, yun po yung primary natin. At yung pinakamalaki, yun po yung secondary natin, ano. So overall, kailangan na nating palitan yung ating
mga filter dahil iba na po yung itsura ng ating filter, ano. So lahat nung nakikita nyo sa ating video, ito, kagaya nito, itong twin fuel filter din po yan, ano. So kailangan nating replacement ng ating original parts dito sa ating Atlas 377 compressor, no. So kagaya po ng palagi nating binabanggit sa inyo, no, ang trabaho po natin ay electrical mechanical technician. Hawak natin ang electrical ng ating mga unit at hawak din natin ng mga parts ng mekaniko sa gawain ng mekaniko, no, ng isang mekaniko sa ganitong unit. Company technician ng ating trabaho, ano. So ang isusunod natin yung kanyang tatlong compressor oil filter, ayun, oh. Yun. Tapos yung engine nandiyan din sa kabila, nasa kabila rin. Ito kasi nagpabili pa tayo nung o-ring na nandito, no, sa loob. Yung para dito. So may o-ring to, special o-ring yun nandito. Nagpapabili pa tayo kung makakakuha o magpapagawan lang tayo sa labas, no. So ito yung fuel water separator, itong area na to. So may baso yan dito, yung clear. Yan po. Tapos merong element yan dito sa loob. Yan. Yan. Mapapansin nyo, yan, may element yan. Nandiyan sa loob. So ikakabit din natin yon. So isang malaking factor kung magkakaroon ng problema yung mga sensor po nito, ano. So kapag nagkaroon po ng trouble yung unit natin na compressor, kasi itong unit na po ito ay computerized, no? Computer technology na rin yung nagpapagana sa kanya. Kapag may na-detect po itong problema o coolant o naman sa diesel mo o sobrang dumi na ng diesel mo, automatic po na magsha-shutdown yung ating equipment, ano, yung ating compressor. Kasi papakita ko po sa inyo, isa po ito sa mga nagiging dahilan ng kanyang pagkakaroon ng trouble. So yung mga sensor na yan, connection, yan po yung mga sensor niyan. Yung kung makikita nyo, yan po yung sensor, yan. Tapos meron pa doon, yun, ayun, oh, yung sensor din po yun. So marami pong sensor to. So dapat matalas din po yung pandinig nyo o yung kaalaman nyo po ay talagang naka-program, kumbaga parang kayo din po maging aware sa mga ganitong bagay, ano, sa mga ganitong makina. Ayan, ayan po. So sensor din po yan, connection, yan mga yan. So ito pong unit na to ay palagi nating mini-maintenance. Meron po kaming tatlong unit nito, ano, ng 377. Ang makina po nito ay Caterpillar. So ipapakita po natin nasa kabila po, ano. Ayan, kung mapapansin nyo yung twin fuel filter nya, yan, no, so lahat po ng parts nito ay Caterpillar din, ano, dahil yung engine nya Caterpillar. Ayan. So ayan, ang engine na ay Caterpillar, yan. So hindi po tayo nagkakabit ng ibang filter o mga piyesa nito dahil ang Caterpillar po isa sa masela na makina, no. So dapat original parts yung ating gagamitin dito dahil hindi po basta-basta itong makina na to, no. Yan, ito po yung kanyang compressor oil filter, 3 pieces po yan, no. So nagtataka kayo kung bakit tatlo siya at hindi na lang ginawang isa. So naipaliwanag ko rin po yan, naibigay ko yung kung bakit tatlo yung kanyang compressor oil filter, no. So yun, at ito yung mga parts na to. Ito yung kanyang starter,
At saka ito po yung lagayan ng engine oil filter. Ayan, itong side na to. Ang turbo ito. So nagtataka kayo kung bakit may turbo. So normal po yan sa compressor. Kung bakit meron siyang turbo. Ito po yung sump tank o receiver tank. Ito po yon. Ayan. Tapos yung relief valve na yan na nasa taas. Importante yan. Ayan. So kapag umandar po itong makina na to, napaka-ingay po nung maririnig nyo. At wag po kayong masyadong didikit sa parte na to dahil ito ay umiinit. Yan, mainit na mainit po yan. Pwede kayong mapaso, ano? So ayun yung compressor niya, yung screw. Yan, yung area na yan. So ayun yung dalawang pinalitan natin na air filter. So ano mga boss, sundan nyo lang ako at patuloy tayong sumubaybay sa ating channel dahil sa ating ginagawang trabaho, no? So ayun, nagche-change oil tayo, nagpi-PMS tayo ng unit at tatapusin natin siguro to hanggang bukas para mapa-under natin. Diesel pa pala, need ng diesel pala nito, i-request na lang natin. Ayun mga boss, may problema tayo, no, doon sa bagong dating natin, yung bagong bili. Kung titingnan yung maigi, yung replacement parts natin, maliit yung butas, yung bago. Ito po yung bago. Ito po yung dating nakakabit, yung original. Tingnan nyo pong maigi, mas payat ng konti, mas slim to kaysa po dito. Tapos ito ko sa inyo. Pero yung part number ay parehas. Ayan o. So yan, parehas. Ito yung bago, ito yung dating nakakabit. So parehas na parehas po yan. Parehas yung part number niyan. Tapos sinukat namin, mas lamang ng bahagya itong isa, mas matangkad ito. Tsaka mas mataba tingnan to kaysa dito. Mas payat to. Tingnan nyo pong maigi, ano, yung diferensya niya. Ayan. So mas mahaba to kaysa dito sa bago. So hindi po uubra yung butas nito dun sa original, no? Siguro nagtataka lang ako, ngayon na ako nakapagpalit ng ganito na parehas yung part number pero magkaiba ng butas. Magkaiba po ng butas. Ayan, oh. Malaki at saka maliit. So parehas po yan, ha. So dapat ganun, maging aware po tayo sa ganun, ano? Kasi yung piyesa nito ay hindi naman po biro yung presyo. So dapat bigyan natin ng pagkakataon kung bakit magkaiba yung supplier natin. Bigyan natin ng explanation o irereklamo natin to. So ibabalik natin sa karton, ano.